Guys, welcome back to our channel, and today's vlog is magluluto po tayo ng shrimp. Let's cook two types of shrimp, tempura and with breadcrumbs. I mean tempura with tempura and fry. Anong pinagkaiba ng tempura sa fry? So watch until end at for sure may matutunan kayo dito. I'm not professional. This is my based on my own knowledge. At natutunan ko rin ito sa isang Japanese na nagturo sa akin nung bago akong salta dito sa Japan. So ang pinagkaiba nila is yun. Joke. Ano ito? Magkaibang supermarket at magkaiba din ang kanilang siguro lahi at magkaibang bansa din. Ito medyo may pagkakulay black, ito naman may pagka red. Ecuador and Indo. Ito yung Indo, ito yung Ecuador. Meat in Japan. Sana all. So first is balatan natin yung shrimp. At para hindi siya kumulubot, 'di ba? Pagkaluto niya is para siyang maninigas. Nagkakaroon siya ng hindi maganda ang kanyang porma. So itira natin yung kanyang buntot. Kasi isa yan sa magbigay ng ganda. Parang tao yung smile na magbibigay ng ganda. So yung buntot niya magbibigay yan siya ng accent or ito, ano to? Doon mo malalaman ang kanyang doon mo makikita na siya ay isang shrimp dahil sa buntot niya. Pagkaluto na, 'di ba? So tanggalin natin yung refined na kanyang food sa kanyang tiyan. At yung bago naman niyang kinain is nandito sa likod. So yun. Para hindi siya kumulubot, ito kasi may muscle ito sa tiyan eh. Gupitan natin ito. Huwag mo siyang gupitin na maputol. Yung muscle niya is gupitin natin. Para siya ay maluto na straight. So, yun po yung isa sa kanyang style. Yan. So, mayroon siyang gupit sa tiyan. Yun. Para pagkaluto niya is hindi siya kumbaga straight pa rin siya. No? Tapos, yan yung ating gagawin. Hanggang sa matapos ito, gagawin natin ito na ganitong style. So, watch until end guys kung paano natin gagawin or lutuin ang simpleng luto na mapapawaw ka at pwede mong gamitin sa mga parties at pwede mo rin ibenta. So, tempura and shrimp. Ay, tempura and a fry. So, magkaiba po yan. Gagamit tayo ng mantika, pero magkaiba po ang kanyang proseso at kanyang pangalan. Yun. So, sa fry, gagamit tayo ng breadcrumbs. Sa tempura, is tempura flour only. Tempura. Not sponsored. This flour is hindi siya all-purpose. Kumbaga, ginawa siya for tempura only. So, yun. Mayroon na siyang seasoning. Lalagyan mo na lang siya ng water and egg. Tapos, i-mix mo siya na yun sa ating desire. So, watch until end guys sa ating vlog. So, ito na guys. After 48 years, ready na ang aking shrimp. Magkaiba talaga ang kulay. Medyo may pagka-black and red. Don't mind the color. Mahalaga ay importante. Yun, mahalaga. Same shrimp. So, let's sprinkle with black pepper and salt. Pasensya na ka guys. Nagmamadali kasi ako. Kaya, ang aking utak ay lumulutang. So, yun. Then, atin siyang same process muna. Atin siyang i-roll out. Roll out natin siya sa all-purpose flour. To cover the na hindi siya mag-spread out yung kanyang lasa. Yun yung purpose kung bakit natin siya i-roll out dito sa all-purpose flour. So, yun. Then, after that, let's continue. Let's use 2 eggs. On that 2 eggs, let's put a little bit of mirin. Mirin and, yan siya, liquor. Liquor for cooking. Yun, pangtanggal ng langsa ng itlog. Only eggs.
Hindi mo siya lagyan ng flour, kundi eggs lang siya. I-shake mo siya ng i-shake hanggat sa magiging hiwa-hiwalay yung kanyang egg white para mas dumikit sa ating lulutuin. Yan, it's enough. Then dito natin ilagay ang ating shrimp. Kaya din nilalagyan siya ng flour, guys, para mas tumikit yung itlog. Mas ma-coated siya ng maigi, kumbaga. Kasi kung shrimp lang siya directly, wala siyang flour, is hindi siya masyadong didikit yung ating eggs. So, yun. Then, saka natin siya ilagay sa ating breadcrumbs. Yun. Ganun lang siya kasimple. Ito po yung fry. No? Ito po yung fry, guys. Hindi po siya tempura. So, ang ating ginamit na flour is pang coated lang sa ating lulutuin. Or sa shrimp. Sa isda, ganun din ang process. So, yan. Continue mo lang yung ganyang process. Kasi gusto ko is lahat ay na-coated na saka ako magluluto. Kasi mabilis lang ito masunog eh. Kaya kung hindi siya prepared lahat, mahihirapan kapag nagluluto ka. So, ganun. Continue mo lang yung ganyang process. Yun. Keep watching, guys. So, ito na po yung ating finished product ng ating fry. At ready to fry na po yan siya, guys. At dito naman sa ating tempura, yung itlog kanina, wag nating sayangin yan. Isama natin dito sa ating for tempura. Tapos, lagyan ulit natin siya ng a little bit of mirin. Tapos, ito po yung tempura flour. Iba yung kanyang texture at kulay. Para siyang milky style milk. Ang kanyang pagkakulay, medyo may pagkadilaw. So, depende sa ating gagamitin or depende sa dami ng ating lulutuin yung ating ilalagay. So, yun. Wala tayong ilalagay dyan na seasoning. Ano lang, ang ating lasa is nandito na. Kung gusto niyo naman ng maalat, pwedeng lagyan niyo ng asin. Para sa akin, ang tempura kasi na flour is meron na kasi ang seasoning eh. Pero kung all-purpose flour ang inyong gagamitin at wala kayong tempura flour, ay pwede nyo pong lagyan yan ng asin para magkaroon siya ng lasa. Kasi actually, ang tempura kasi dito, guys, meron siyang sariling sauce. Meron siyang sariling sauce. O di kaya pwede mo rin gamitan ng same dito is tartar sauce. Pag sa fry, perfect talaga ang tartar sauce. Pag tempura naman, meron kasi siyang seasoning. Meron siyang sauce. Ganun. Kasi, kaya hindi mo siya kailangan lagyan ng maraming extraordinary na mga seasoning. Para, ganitong ka-sticky. Huwag masyadong mabasa. Kasi pag masyadong mabasa, hindi na rin yan didikit sa ating lulutuin. So, something like that. At kung gusto mo namang sobrang sticky, ay hindi rin maganda yun. Hindi rin masarap yung parang magiging pagkain mo, parang kumakain tinapay, yung ganun. So, hindi natin kailangan masyadong malapot at hindi rin pwedeng masyadong mabasa. So, I think this is enough. Ganun. Tapos, ilagay natin ating shrimp na breaded na kuti, covered by flour. Yun. All-purpose flour yung ating ilagay dyan. Tapos, hanggat maaari, iwasan natin na hindi mapasama yung buntot. So, yun. Para maganda siya tingnan. Hindi siya magkaroon ng coated, kumbaga. So, I think gusto ko siyang ilipat sa mababaw para hindi magkaroon ng yung kanyang buntot. Balik mo natin. Ayan, nilagay ko siya sa mababaw para hindi pati yung buntot niya ay magkaroon ng coated. So, ganyan. Prepare mo rin siya para luto ka na lang ng luto. Ang tempura dito sa Japan, guys, is hindi lang shrimp. Maraming uri ng pati mga gulay, pati kalabasa. Pwede mo siyang gawing tempura. So, pag sinabing tempura, walang breadcrumbs.
only tempura flour without breadcrumbs. Pag sinabing fry, with ano yan? With breadcrumbs. Yan po yung pinagkaiba ng tempura and fry. So, hope you like my video and sana mayroon kayong natutunan for this vlog. So, yun. Pwede mo siyang gawing business or pang party food. Nalunod talaga. Gusto talagang lumubog. Ano yun? Relax lang. Hindi mo kailangan lumubog no? So, yan. Then, mag-fry na tayo. So, ayan, mainit na po yung ating mantika. Ang ano kasi, pag all-purpose flour naman is pwede naman gamitin, guys. Pero, the best is tempura flour. Iba yung kanyang dating or texture at may lasa na rin siya. So, yun po yung pinagkaiba. At ano siya, umaalsa. Umaalsa siya. Para siyang mayroong pang patubo yung style ng tempura flour. Aray ko, nagdikit-dikit pa ni. Yan. Hiwalay din. Oh, yeah. So, ayan guys, let's continue. And this is our finished product for our tempura. Tapos, same oil lang din ating gagamitin in other different fry pan. So, yan. Since siya na mainit na, iglapag na natin ito. Mas inuna ko kasi yung tempura. Kasi kapag fry, marami siyang magiging, magkakaroon ba ng maraming breadcrumbs na sunog yung ating mantika. So, yan. Madali lang naman kasi maluto ang shrimp. Kaya hindi mo kailangan na matagal sa apoy. Ayan guys, tapos na po ang ating dalawang uri ng shrimp recipe. It's done. And thanks for watching guys. Hope you like it. Which one do you like? For me, both. Thanks for watching. This is fry and this is tempura. Thanks for watching and please do like, subscribe, share, and comment down below. Thank you for watching. Bye-bye.